ka nagsimulang mag-OFW? Since 2001 po. Ay, ang tagal na. Opo. Kinailangan mo iwan yung asawa mo. May husband ka noon, di ba? Opo. Iniwan mo. Opo. Tapos, pero may anak kayo. May anak po kaming dalawa. Dalawa, iniwan mo muna sa kanya. Opo. Ilan ang mga anak mo noon? Dalawa. Tapos ilang taon? Si John Mark po, 8 years old. Tapos yung si Cristel, 1 year pa lang po siya. Insakto 1 year. Baby pa lang, iniwan mo na rin kay, ano pangalan ng asawa ng Reynaldo. husband? Reynaldo. Saan ka na-destino bilang, DH ka noon? Saan ka na-destino Saudi noong po. una? Saudi. Ganong katagal yun? 7 years po. Since 2001 up to 7 years. Ano-ano? 2001 to 2007. Ay, ang tagal. Walang uwi-uwian yun. Hindi, eh. uwi po. Every 2 years po. Every 2 years, nakikita mo yung mga anak mo. Maayos naman, kasi Opo. sa ama sila, lumaki. Opo. Pero paano nangyari noong nabiyuda ka? Paano ka ba nabiyuda? Hindi kasi po nung 2007, Oo. bali tayo na, buwan na po yun nang pauwi na po ako. Lagi pang sinasabi ng asawa ko na pag umuwi ka, dadalhin mo na lahat yung gamit mo. Kaya Ano? Pakiulit, sorry. sabi niya, pag umuwi ka, kasi buwan na yun nang uwi na po ako, finish-contract na Babalik ako. ka na dito sa Pilipinas. Opo. Okay. Sinabi niya, dalhin mo na lahat yung gamit mo. Kaya sabi ko, bakit? Sabi niya, basta dalhin mo lang. Oo. Yun pala, nagpaano siya, yung nagpautang, yung nagpa 5-6 siya. Ay! Bali, tinago niya sa akin kasi sabi niya, kahit oo. hindi na daw ako babalik, may trabaho na siya. Oo. Tapos, nung buwan po na, yun po, hindi po nakaabot sa finish contract ko, yun nga po, nabalitaan kong namatay po siya. Yung asawa mo namatay? Opo. Bakit? Yung kamag-anak po niya na umutang sa kanya, bali siningil lang po niya, tapos sabi niya, kung pwede bayaran mo na ako sa utang mo sa akin kahit wala nang tubo kasi uwi na nga si Linda, hindi niya alam na pinautang kita. Oo. Sabi po ng mga nakakita, inagalit po daw kasi siningil. Yun po, sinaksak po siya. Tapos hindi po pa siya nakita ng mga isang araw kasi doon po siya pinatay sa sementeryo. Umuwi ka dito, patay na. Patay na po siya. Patay na? Nailibing na? Hindi pa po. Hindi pa. Kasi Eid po yun ng Ramadan, bali 1 week po akong Eid nakaway kasi yung polybok po. Oo. Tapos yung nakaway ako, matagal pa rin po siyang nailibing, bali 1 month and 2 weeks po bago siya nailibing. Ha? Opo. Ang tagal naman. Dahil iniintay ka. Hinintay pa po yung isa pa niyang kapatid na galing po sa Jeddah. Okay. Kaya ang tagal po niyang nailibing. Oh, bumalik ka pagkatapos namatay ng mister mo. Lumabas ka na naman, di ba? Pumunta po ako ng Kuwait, nag 2 years po ako sa Kuwait. Kuwait Kasi ka dapat naman. po, babalik po ako Oo. ng Saudi kasi back-and-forth po yung ticket ko. Sabi po ng kapatid ko, huwag ka nang bumalik doon, mababaliw ka doon. Dito ka na lang sa Kuwait kasi makakasama mo ako. Oo. Kaya po nagpunta pa ako ng Kuwait. Sa Kuwait ka. Teka, nasa na yun? Anong pa nangyari sa dalawang anak mo? May dalawang anak kayo, di ba? Iniwan ko po sa pamangkin ko. Iniwan mo naman sa pamangkin mo. Ilang taon sila nung iniwan mo? Ano po yung babae ko, nag-8 na siya, yung lalaki nag-9, magti-10 na rin. Malalaki na ngayon yung mga batang yan. Ano na yung panganay, 20, tapos yung babae, 20. 16. So both of them nag-aaral? Oh, nag-aaral po Maayos sila. naman ang pag-aaral nila. Opo. Pero Linda, nangyari naman kay John Earl. Nagtatrabaho ka pa rin, lumabas ka na naman. Itong si John, paano ka nagkaroon ng John Earl? Sa Bahrain po, may nakilala po ako doon. Sa Bahrain ka na Sa ngayon? Bahrain, opo, sa Anong Bahrain. trabaho mo doon? Sa bahay pa po. Sa bahay pa? Okay. Tapos may nakilala po ako doon. Siyempre pag linggo po, may DO po ako, nakikita po kami. Oo. Tapos yun nga po, nangyari po. Tapos nung nalaman po niyang nabuntis po, hindi na po siya mapunta. Tapos sinabi ko po sa amo ko na nabuntis po ako. Tapos sabi ng amo ko, walang problema. Pagka 7 months ng tiyan mo, umuwi kasi hindi naman pwede doon ako manganak kasi wala naman akong marriage contract, hindi naman kasal. Kung mayroon, pwede doon. Tapos sabi niya, umuwi ka muna. Pagkatapos, kung kaya mo nang bumalik, tawagan mo ako para padalhin kita ng ticket. Kaya po umuwi pa ako dito sa Davao. Sa Makatuwid, hindi mo na alam kung nasan yung ama ng batang yun. Pinanganak mo yun ang hindi mo nalalaman kung nasan ang ama niya. Nako. Ano sinabi ng dalawang anak mo nung Hindi, nung nandoon pa po ako, Oo.
Kasi siyempre na ano po ako kung paano ko sasabihin sa kanila. Yes, Baka oo. hindi po nila ako matanggap o kaya mahiya po yun sila sa akin. Oo. Tapos nung nawala na po akong choice, nag-4 months po yung tiyan ko. Tinawagan ko po yung anak kong lalaki na sinabi ko yung ganun. Ayaw pa niyang maniwala. Tapos sabi niya, kung pwede mag-Skype tayo, Oo. gusto kong makita kung totoo. Tapos nag-Skype kami. Tapos tinignan niya yung tiyan ko. Oo. Tapos sabi niya, Mama, andyan na yan, umuwi ka. Oo. Tapos sabi ko, sige. Sabi ng amo ko, pag 7 months na lang daw, kasi pwede pa naman akong magstay doon. Oo. Tapos nung dumating po ako, yun po, niyakap po ng anak kong babae. Tapos biniro pa ako ng anak kong babae, sabi niya. Oo. Okay lang yun, Mama, basta gusto ko babae. Ayoko ng lalaki. Sabi ko, nakapag-ultrasound na ako, Lalaki. Sabi niya, sige, okay lang. Tapos nung umuwi ako, dumiretso ako sa bahay ng kapatid ko sa Kalinan. Ang sabi ko, ang inisip ko talaga, yung parang ikahiya ko ng anak ko. Pero hindi pala. Nagsisimba kami, akay niya ako. Tapos lagi kami yung naglalakad tuwing umaga. Tapos nung pagkagabi siya po yung naglalagay ng langis ng tiyan ko. So, ibig sabihin, tinanggap ka ng mga Tinanggap anak po mo. ako. Tinanggap nila yung magiging Tanggap- kapatid tanggap nila. po. Tanggap po nila. At dito ka nanganak sa Davao? po. Dito ka nanganak. O, bakit naman bumalik ka pa? Nung ano po, nung nanganak na po ako, siyempre, wala naman pong ibang mag-aano sa dalawa ko pang estudyante. Kaya naisipan kong bumalik ulit. Doon sa dati mong amo, bumalik ka? O, sa dati ko pong amo. Oh, paano ngayon itong baby? Saan mo din? Sa pamangkin ko rin po, iniwan ko po siya. Iyong ba yung parehong nag-alaga doon sa dalawa mo? Opo. Yung nag-alaga doon sa dalawa mong malaki, siya din na nag-alaga dito kay Opo. John Earl? Opo. Oh, pagkatapos? Pagkatapos po, ito namang yung pamangkin ko, sabi niya sa akin, Auntie, kasi gusto kong bumalik sa dati kong trabaho. Baka may mapag-iwanan ka dito sa kay John Earl. Kasi sabi ko, sige, subukan ko yung kapatid ko. Tinawagan ko yung kapatid ko. Ngayon nandoon siya sa kapatid ko. Isang buwan lang siya doon. Ito naman nga yung si Sarah Jane, yung nakaano sa kanya. Sila ang kumausap sa akin na kung pwede dito na lang sa bahay. Kasi may kalaro siya, kasi may anak din akong kasing edad niya. Tapos yung kapatid din niya, ay yung kapatid ko, sabi din niya, doon na lang sa bahay ng anak ko. Para hindi siya malungkot. Kasi yung kapatid ko, wala siyang mga dalaga na yung anak na, isang dalaga, isang binata. Kaya pumayag po ako. Kasi nangako po sila na. Matagal mo na bang kakilala yung dalawang yan? Yung Sarah Jane at Ronilio? Matagal Yung na. asawa po niya, hindi ko po talaga nakikita Hindi ng mo personal. kilala yun? Hindi po. Hindi mo nakita ng personal. Si Sarah Jane lang. Yun po, si Sarah Jane lang. Oh. Yung asawa niya, hindi ko po nakikita ng personal. Nakita ko na lang po siya nung nabalita na po yung namatay siya dyan. Sa TV lang po, nakita ko siya. Pero sa personal, hindi ko po siya nakikita. Paano ka nakumbinsi ni Sarah Jane? Nakumbinsi po ako kasi sabi kasi po ng nanay niya, ni Sarah Jean na kapatid ko, mabait naman si Sarah Jean, maalaga sa bata, hindi nga nag-aalis sa bahay, lagi lang nasa bahay. Kasi inalagaan yung mga anak niya. Doon na lang para maging safety yung buhay ng anak mo. Magkano pinapadala mo? Pwede ko bang malaman? Magkano pinapadala mo noon kay Sarah Jane para alagaan yung si John Buwan po Earl? nagpapadala ko ng 3,500, 2,500, 4,000. Para sa ano mo? Para sa gatas at diaper lang po. Oo. Kasi yung sa pagkain, sabi ng kapatid ko, huwag mo na lang siya ng pagkain kasi bata pa naman siya, ako nang bahala doon. Sa akin yung panggatas lang po at saka pang diaper. Hindi mo ba naisip na baka kaya nga inano ka para alam mo na, makakuha ng pera sa'yo. Naisip ko na, ngayon po naisip ko na. Ngayon, naisip mo na. Ay, naku naman. Paano kayo nagko-communicate ni John Earl? Baby, paano? Wala pa 2 years old pa lang, di ba? Paano? Nakikita mo ba siya? Nakikita po. Paano? Nag-Skype po kami. Nag-Skype ka rin sa kanya? Oo. Minsan sa isang linggo, 4 na bisis, 3 bisis, ganyan. Pag pero pag hindi ako busy, araw-araw ko po silang nakakausap, nakachat. Oo. Ang mga anak mo, malalaki na, di ba? May bisita ba sila kay John Earl? Tuwing Biyernes po nandoon Tuwing sila. Biyernes. Hindi ba nila napapansin, naoobserbahan? Kasi po yung anak kong lalaki, pag napunta daw doon, si John nakasuot daw ng jacket. Lagi daw naka-jacket kahit tanghaling tapat. Kasi siguro yung kamay niya puno na po siguro ng pasa. May mga pasa na. Tapos pag kinakalong daw ng anak kong babae, nagagalit daw yung si Sarah Jane kasi bakit daw kinakalong, di daw dapat kalungan kasi daw dapat madisiplina. O, tapos?
Tapos sabi Pero nung, yan, sinusumbong sa'yo yan. hindi. Nung mga anak mo malalaki. Sinabi nila ngayon na lang. Ngayon na lang nila sinabi. Eh ikaw, pagkausap mo si John Earl sa Skype, Isang last ko po siyang nakausap sa Skype. Oo. Nung sinabi niya sa akin na hindi naman siya ganun eh. Pag nakakausap ko, nangyari lang talaga yung sinabi niya na, Mama, sabi ko, bakit? Sabi niya, yung kamay ko po naipit. Sabi ko, bakit naipit? Sabi niya, naipit sa pinto. Tinanong ko yung si Sarah G. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, kasi naglalaro sila. Yung kamay niya naipit sa pinto. Yun pala, iniipit pala talaga nila pag namiihi sa ano niya, sa panty niya. hindi niya sinabi na ano. Hindi. Sa palagay mo, bakit itinago niya sa'yo? Yun na ang hindi ko maano man eh, kung bakit niya tinago niya. Ang akin lang naman, kung hindi sana niya kaya ng alagaan, sinabi man lang niya sa akin. Eh, wala naman siyang sinasabi. Nung time na yun na namatay si John, nag-uusap pa kami. Tinanong ko pa sa kanya kung kamusta, sabi niya, huwag kang mag-alala, basta okay yung anak mo dito, okay kaming lahat. Yun pala eh. Pero anong natuklasan mo? Nung nakarating ka na dito, ano-anong mga... Ay, Marami po ngayon na nakarating na po ako. oo. Pumunta po ako sa lugar nila sa Rajin. Eh, alam na po pala ng mga kapitbahay nila eh. Alam ng kapitbahay na sinasaktan. Bakit nadidinig nila? Naririnig daw nila, sabi nga daw ng mga kapitbahay, may anong kapitbahay natin, nagkakatay na naman ang bata. Bakit? Bakit nila nasabi yun? Kasi alam nila na yun, may nakakita din, may mga bata din kasi naglalaro doon, nagsusumbong din ng mga kapitbahay na, alam niyo si Jan sinasampal-sampal, tapos nilagay siya sa sako. Nilagay sa sako? Opo. Nilagay siya sa sako. Tapos yung isa kong pamangkin, nung Holy Week po, pumunta doon kasi yung anak niyang lalaki, kalaro ni Jan dati. Oo. Tapos, kumakatok siya sa pinto, wala naman daw sumasagot, pumasok na lang daw siya. Oo. Nakita daw niya si Sarah Jean, na nakita din siya ni Sarah Jean na papasok sa pinto. Kinarga daw ni Sarah Jean si John, dinala sa kusina. Yun pala, pinakain niya ng asukal kasi yung bibig niya puno daw ng sili. Pinakain niya ng sili. Hindi yung siling, yung akala ko yung siling pinapahid lang, hindi pala yung buo pala talagang siling pinapakain. Tapos sabi nung anak ko, manghang, pakainin mo ako ng asukal. Sabi na. Nung huli kayong magkausap ni John Earl, may hiningi ba siya? Meron ba siyang sinabi sa'yo? Meron bang... Ang sinabi po niya sa Naalala akin, mo? si John L. po, sinabi po niya, pag nag-uusap po kami sa Skype, lagi po niya sinasabi na, Mama, bili ka po ng apple. Apple. Gusto ko po kubuhain ng apple. Tapos bili ka po ng bike. Tapos binili ko po siya ng ganun. Bili ka po ng laruan. Sabi ko, sige yun, laging hinihiling niya sa akin. Laruan at apple. Hmm. Ano-ano ang mga natutunan mo ngayon, Linda, sa pangyayaring yan, sa buhay mo? Sobra talaga sa sakit mo. Pangalawang ano na yan. Yung kasi- una, ang asawa mo ang namatay. Kasi sabi ko, nung matay nung asawa ko, sabi ko, ang hiling ko talaga sa Diyos. Sabi ko, ayoko na maulit yung gano'n na uuwi kang madatnan mo, may tao naglalamay. Eh, parang napabiya na ako. Tapos nung nalaman kong gano'n naman, sabi ko ito. Tapos, lagi kong sinasabi doon sa mga kasama namin dati sa Saudi na kahit umuwi ako walang pera, basta ayokong umuwi na yung may namatayan, may nag-aantay sa yung nakaburol na doon, may trapal na may mga tao naglalamay, ayoko nang ganun. Tapos talagang nangyari sa akin, tapos ngayon na naman ulit. So, anong leksyon ang natutunan mo? Ang leksyon ko, ano po ma, sa akin lang po, para sa mga nanay siguro kung mayroon man po silang mga asawa na mapubuhay naman po sila dito na. Kahit simple lang. Oo, kahit simple lang, huwag na lang po silang umalis. Bantayan na lang po nila yung mga anak nila kasi ang hirap po na alagaan po yung anak ng ibang tao kaysa anak mo. Oo. Kasi ang pagsisisi parati nasa huli daw tama eh. po. Oo. So yung ba pinagsisisihan mo? Pinagsisihan ko po talaga.
Abutan ko pa siya dyan. Sabi, kung hindi lang siguro kita iniwan, hindi ka magagalit. Pero para din sa inyo ang ginawa ko. Siyempre nagtitiis din ako doon. Gusto ko mang umuwi pero wala akong magawa. So, pag natutulog ka sa gabi, ano na naiisip? Nung nandoon pa po ako, pag natutulog, sa gabi pa hindi pa ako natutulog. Simula hindi ako nakauwi. Wala pa akong tulog, wala akong kain. Kasi sabi ko, pag may problema ka pala, hindi ka nagugutom. Wala po. Hindi ka makakain, Hindi makatulog. hindi ko po malunok yung kinakain ko. Anong iniisip mo? Iniisip ko na gusto ko na talagang umuwi. Eh, ngayon na nandito ka na. Ngayon po, Ano ang mga bagay-bagay na nais mo baguhin sa buhay mo dahil sa pagkamatay ng bunso mo? ang sa akin po na sana po, kung mabago man siguro yung buhay ko, siguro kung makatapos na yung anak ko ng pag-aaral. Ayaw mo na magtrabaho sa dito ka na lang. Ang sa akin nga po, kasi dati nung tumakbo pa po si Pangulong Duterte, noon, narinig ko po na sabi niya, lahat ng mga OFW bibigyan ng trabaho. Masaya po ako nung sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magtatrabaho. Ngayon po na nangyari pong ganito, siguro kung may trabaho po para sa akin na sapat man po na pangtustos na makabayad kami kasi umupo lang po kami ng bahay. Tapos sa dalawang anak, di na po talaga ako babalik. Pero sa ngayon po, palapit na po yung araw ng pagbalik ko. Medyo sobrang lungkot po kasi pag iniisip ko na gabi na naman, bukas iba na naman yung pecha, hindi ko na talaga mapigil yung pag-alis ko. Palapit na ng palapit, kaya nalulungkot ka na. Kasi sabi ko, kung pwede lang pigilan, ayokong maging Sabado na kasi yun ang pag-alis ko. Maiwan ko na naman yung dalawa kong anak. Siyempre, iniisip ko, hindi ko naman alam kung ano namang mangyari. Baka makatanggap naman ako ng balita doon. Ay, naku, huwag mo Hindi ko na iniisip. talaga kaya. Huwag mo iniisip. Dapat hindi nilalagay Hindi ko sa naman isip. iniisip, hindi ko talaga maiwasan yun eh. Kasi hindi ko naman talaga iniasahan na mangyari ito sa anak ko. Oo. Oo. Pero Linda, aalis ka na naman Opo. sa Sabado. Diba? Opo. Anong maiiwan mong mensahe ngayon? Sa dalawa mong anak na iiwanan mo na naman. Ano? Ang sabi ko po kasi sa kanila, Oo. na pagbutihan lang talaga nila yung pag-aaral nila. Tapos, lalo na yung panganay ko. Lalo na yung sa panganay ko po na 2 years na lang matatapos. Sabi ko, ikaw lang talaga yung pag-asa ko. Matatapos na pala eh. 2 years po. Kasi si kanya college na sa po siya. college, Opo. okay. Oo. Tapos? Sabi ko, ikaw na talaga yung pag-asa ko. Siyempre, tumatanda na rin ako. Paano kung hindi ka mag-aral ng mabuti? Hindi ko na kayang magtrabaho. Saan tayo titira? Sabi ko, wala naman tayong bahay. Tapos binilo ko siya kung minsan. Sabi ko, minto ka na lang kaya para magtrabaho ka. Sabi niya, mama, kunting tiis na lang. Sasakay na po ako ng barko. Kasi seaman po siya. Seaman siya. Oo. Oo nga. So, galit na galit ka pa ngayon kay Sarah Jane, kung sa asawa niya. Anong gusto mong parating sa kanilang dalawa? Nagkausap ba kayo? Hindi po. Hindi. Nakakulong na sila pagdating mo dito. Dito po, doon pa po sa Kalinan. Nakaditin pa lang po sila. Hindi talaga dyan ngayon sa mga City Jail. Oo. Sinabi ng kapatid ko na puntahan daw namin siya. Oo. Gusto ko mang pumunta pero inisip ko parang hindi ko siya kayang harapin eh. Hindi mo kaya. Ngayon naman na pabalik na ako, parang kasi may mga tanong ako sa sarili ko na gusto kong itanong sa kanya na bakit mo ginawa? Wala kasing ibang makakasagot eh. Bakit mo ginawa yun? Tinatanong naman kita kung okay lang kayo, kaya mo bang alagaan? Sinabi mo, lagi mo sinasabi na minahal ko yung anak mo kasi binuhos ko na sa kanya lahat kasi hindi mo man siya naalagaan, ako na lang mag-aalaga. Pero bakit ganun? Yun ang tanong ko, bakit yun? Maiiwan sa isip mo yung katanungang yun, ano? Oo, Ang tanong ko nga sa sarili ko, siguro nung binubuo yung anak ko, so parang sinisisi ko yung sarili ko na wala man lang ako, hindi man ako nakatulong sa kanya. Tapos siguro yung anak ko, naisip siguro niya o nagsasabi man siya na, Mama. Mama, nasaan ka? Hindi mo man lang ako tinulong, gano'n. Pero Linda, dapat, kinig ka.
dapat patawarin mo muna ang sarili mo. Tanggapin mo na hindi ka nakapiling ng anak mo doon sa panahon na naghihirap siya. Pero, kailangan matuto ka munang magpatawad sa sarili mo. Diba? Kaya nga siguro hindi ako makapag-move on kasi parang sinisisi ko talaga yung sarili. Tama na. Tapos na yun. Nga rin, Magdasal ka. pagbalik ko doon, makamove on kaya ngayon nasa na ako. Hindi. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Patatawarin ka. At, importante sa lahat, dasalan mo ang iyong anak. Nagawa mo na ba yun? Nadasalan mo si John Earl na isang angel na siya ngayon, di ba? Opo. Angel na siya. Dasalan mo na siya, humingi ka ng tulong sa kanya. Hindi ka niya pababayaan. Kasi kailangan mag-move forward ka. Hindi pa pwedeng ganyan ka na lang parate. Hindi, may dalawang anak ka pa eh. Di ba? Okay? Dati pa doon, ma'am, pag nung hindi pa nangyari kay John Earl, pag may napapanood ako mga ganyan, yung sa mga pelikula, sinasabi ko sa sarili ko, sana ako na lang kasi pagod na ako. Yung may namamatay na nakikita ko, sinasabi ko, sana ako na lang pagod na. Tapos pag naisip ko, ay may anak pa pala ako. Yun, kayo. Huwag mo isipin yun. Huwag mo isipin yun. Hindi tama. Hindi tama. Lahat ng gagawin mo ngayon, kailangan isipin mo dahil may anak kang dalawa. Diba? Pwede, Yun pwede. na nga po, kasi sabi niya, ang anak kong pangalan, sabi niya, mama, kaya natin. Ito. Oo, kaya ninyo yan. Hindi pwedeng hindi. Magdadasal ka lang. Pero tandaan mo, patawarin mo muna ang sarili mo. Patawarin mo. Kasi hindi mo naman ginusto ang nangyari, di ba? Hindi mo naman ginusto, di ba? Nagkataon lang yun. Tapos patawarin mo sarili mo. Magdasal ka kay John Earl. Dahil siya ay isang angel na. Hindi ka niya pababayaan. Ha? Okay. Salamat po. Walang ano. Everything will be alright.